Narito ang mga balita sa araw na ito. Bangka sa Italy, tumaob, 20 migrante nawawala. Tinatayang nasa 20 migrante ang nawawala matapos tumaob ang kanilang bangka sa Mediterranean ngayong linggo ayon sa ahensya ng UN para sa mga refugee at sa Italian Coast Guard. Nakaligtas ang 7 Syrian at dinala sa Lampedusa, Italy. Sinabi ng Coast Guard na nakita ng mga lokal na otoridad ang lumulubog na bangka mga 10 milya sa timog kanluran ng isla. Sinabi ni Chiara Cardoletti, ang kinatawa ng UNHCR sa X, na nasa kritikal na kondisyon ang 7 nakaligtas at marami sa kanila ang nawalan ng mga kamag-anak. Iniulat ng Coast Guard na 28 katao ang umalis mula sa Libya noong September 1, ngunit 21 kabilang ang 3 bata ang nahulog sa dagat dahil sa masamang panahon. Nagsasagawa naman ng search at rescue operations ang Naval Unit at Coast Guard para sa kanila. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Ama ni Carlos at jowang si Chloe, nagsagutan. Muling sumiklab ang word war sa pagitan ni na 2-time gold medalist Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Nang magkomento si Mark Andrew Yulo sa post ng Olympian at sinabing dapat itong matuto na magpakumbaba sa kanyang ina. Lalo pa tinawag niya itong magnanakaw at sinagot ito ng jowa niyang si Chloe Angeli San Jose. Bilang palaban ang nobya ni Carlos na si Chloe. Hindi ito nangiming sumagot sa komento ng ama ng nobyo. Binigyan din itong ilang beses na nilang sinubukang humingi ng tawad sa pamilya Yulo, ngunit panunumbat lang ang naibalik sa Olympian. Say ni Chloe, aware siyang hindi ang ama ni Kaloy ang nag-comment sa nasabing post. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, ba't hindi niyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angge na gagapang si Kaloy sa lupa before po siyang ma-qualify sa Olympics last year? Saad ni Chloe. Pagbabahagi ng jowa ni Carlos, sinabi raw ng ina nitong si Angelica Yulo na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala sa Olympian ay hindi na raw ito mananalo. Inuwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo po siya, wala na silang masabi po dyan sa bahay. Dahil ang sabi niyo po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila. Dagdag pa nito. Nilinaw naman ni Chloe na matagal na silang nakapagpatawad ng Olympian. Matagal na panahon at ilang beses na po kami nagsorry ni Kaloy at nagtry makipag-usap po sa inyong lahat. Pero bakit po ganito? Pero wala na po yun tito Nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all po. Let's all pray na lang po for healing, guidance, and love for him. Pagtatapos niya. Sumagot naman si Mark kalaunan at sinabing gusto niyang makausap ang dalawa at tinatawagan niya ang mga ito. Ngunit wala pa siyang sagot na nakukuha. Hindi na bago sa publiko ang issue ng pamilya ng mga Yulo na pumutok kasabay ng laban ni Carlos sa 2024 Paris Olympic. Wala pang sagot ang panig ni na Chloe sa mga bagong reply ng ama ni Kaloy. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Pagtaas ng presyo ng bigas, bumagal ng 14.7% noong Agosto. Bumagal ang inflation rate ng bigas noong Agosto dahil sa pinagsamang epekto ng basehan at pagbaba ng taripa sa mga imported na bigas sa nasabing panahon ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Huwebes. Sa isang press conference, sinabi ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na naitala ang inflasyon ng bigas sa 14.7% noong nakaraang buwan mula 20.9% noong Hulyo. Ayon kay Mapa, ito ang pinakamabagal na antas ng inflasyon para sa pangunahing pagkain ng mga Pinoy mula noong Oktubre 2023 nang umabot ito sa 13.2%. Ang pagbagal ng inflasyon ng bigas noong Agosto ay tugma sa inaasahan ng PSA na magsisimula itong bumaba sa second half ng 2024 dahil sa mga epekto ng basehan, partikular na nagsimula ang pagtaas ng presyo noong Agosto 2023, pati na rin ang epekto ng mas mababang taripa sa inaangkat na bigas na ipinatupad noong Hulyo. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.